Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Adrian. Nagtatrabaho ako bilang isang site IT sa isa sa pinakamalaking tech firms dito sa Makati. Sa taong kasalukuyan, nasa edad 30 na po ako. Pero bago ang lahat, gusto ko muna kayong tanungin. Naniniwala ba kayo na ang isang gusali ay may sariling memorya? May mga nagsasabi na ang semento at bakal ay parang tape recorder. Sinisipsip daw nito ang bawat emosyon, bawat pagod at bawat huling hininga na naganap sa loob ng 4 na sulok nito. Pero sa trabaho namin bilang IT, kami ang mga multo ng opisina sa umaga. Kami ang nauunang dumarating bago mag-log-in ang mga empleyado. At kami rin ang huling umaalis kapag may system upgrade. Kaya sanay na ako sa dilim. Sanay ako sa katahimikan ng mga server room. Pero ang naranasan ko sa bagong gusaling ito sa may Ayala Avenue ay isang bagay na hindi kayang ayusin ng kahit anong reboot. Nagsimula ang lahat noong unang lumipat kami sa aming bagong state-of-the-art office building. Isipin niyo ang isang tower na gawa sa purong salamin, kung saan ang bawat pinto ay decard at ang bawat banyo ay may sensors. Napaka-high-tech. Amoy pintura pa ang bawat floor at ang mga carpet nito ay wala pang kahit anong mantsa. Bilang site IT, tungkulin namin ang deployment. Ibig sabihin bago lumipat ang 5,000 empleyado, kailangan naming masigurado na ang bawat workstation ay may maayos na computer, mabilis na internet, at gumaganang telepono. Dahil dito, halos doon na kami natutulog. Isang partikular na Martes, bandang alas 5 ng umaga, ang Makati ay gising na sa mga oras na ito. Pero ang loob ng gusaling pinagtatrabahuhan ko ay parang isang malaking libingan. Malamig, napakalamig dahil ang centralized aircon ay nakaset sa maximum para hindi mag-overheat ang mga bagong makina. Dala ang aking kape at ang aking heavy-duty na laptop bag. Pumasok ako sa lobby. Ang floor-to-ceiling glass walls ay nagpapakita ng unti-unting paglabas ng araw sa labas. Pero sa loob, ang tanging liwanag ay ang mga LED strips sa reception desk. Ang mga elevator sa gusaling ito ay walang button sa loob. Sa lobby pa lang, may kiosk na kung saan pipiliin mo ang iyong floor. Floor number 12 ang pinindot ko. Go to elevator B ang sabi ng screen. Kaya naglakad ako hanggang maabot ko ang tapat ng elevator B. At agad naman na bumukas ang pinto nito. Kahit nga hindi pa ako nakakalapit ay bumukas na siya. Para bang alam nito na may darating. Parang may nagbukas pa nga para sa akin mula sa loob. Matapos nga noon ay pumasok ako at doon ko siya unang nakita. Nakatayo siya sa pinakasulok ng elevator. Isang lalaki, medyo malaki ang pangangatawan nito. Yung tipong tito na mahilig sa buffet. Nakasuot siya ng makapal na salamin. Pero ang kumuha ng atensyon ko ay ang suot niya. Sa gitna ng Makati, kung saan ang mga tao ay naka-coat o kaya ay naka-plantsadong polo, itong lalaking ito ay naka-oversized na t-shirt na kulay gray at elephant pants.
Yung maluluwag na pantalon na may print ng elepante na karaniwang binibili sa Baguio o sa Thailand. "Morning sir," bati ko. Bahagi na ng corporate politeness ang bumati sa kasabay sa elevator. Pero walang sagot. Wala rin kahit tanguman lang. Nakatitig lang ito sa pinto ng elevator. Napansin ko na wala siyang bitbit na ID. Wala ring bag. At ang mga kamay niya ay nakalaylay lang sa gilid. At tila hindi man lang siya kumukurap. Habang paakyat ang elevator, doon ko unti-unting naramdaman ang kakaibang pressure. Hindi ito yung tipong pressure sa tenga dahil sa altitude. Ito yung pressure na parang may mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib mo. Tumingin ako sa indicator. Floor 4, floor 7, floor 10. Ang bawat floor na nadadaanan namin ay tila ba bumabagal ang pag-akyat. At ang amoy, biglang humalo ang amoy ng pintura sa amoy ng lumang papel. Isang amoy na hindi dapat nandoon sa isang bagong gusali. Pagdating sa floor 12, tumunog ang bell. At kasabay nga rin noon ay ang pagbukas ng pinto ng elevator. Lumabas agad ako, pero bago ako tuluyang makalayo, lumingon ako at sinabing, "Sir, 12 na po." Pero walang kibo ang lalaki. Nanatili siyang nakatayo sa sulok sa loob ng elevator. Hanggang sa sumara na nga ang pinto ng elevator at naiwan siyang mag-isa sa loob. Doon ko napagtanto sa panel sa labas. Walang ibang floor na pinili. Kaya napaisip ako kung bakit siya nanatili doon sa loob. Ang 12th floor ay ang main training area. Napakalawak nito dahil sa disensor ang mga ilaw. Madilim ang buong palapag kapag walang gumagalaw. Habang naglalakad ako sa hallway patungo sa IT room, isa-isa namang bumubukas ang mga ilaw sa itaas ko. Para akong sinusundan ng liwanag habang naglalakad. Pero sa likuran ko naman ay mabilis ding namamatay ang mga ilaw. Kaya ang pakiramdam ko ay tila ba laging may aninong humahabol sa akin mula sa likod. Nadaanan ko ang Bay 4, isang section ng mga cubicles na nakaharap sa bintana. At doon ay sandaling napatigil ako. Napansin kong sa dulo ng Bay 4, may isang workstation na may liwanag. Hindi galing sa itaas, kundi galing mismo sa monitor. Isang computer ang naka-on at sa harap nito may nakaupong tao. Yung lalaki sa elevator. Pero paano? Paano siya nakarating doon? Wala akong nakitang ibang elevator na bumukas at wala ring ibang daan patungo sa bay number 4 kundi ang hallway na nilakaran ko. Nakaupo ito habang nakaharap sa computer. Diretso ang likod habang ang asol na liwanag ng monitor ay nagbibigay ng nakakakilabot na aura sa kanyang mukha. Tinitigan ko ang itaas ng ulo niya. Patay ang sensor light. Ibig sabihin, ang system ay hindi na-detect na may tao sa pwestong yon. Sa mundo kasi ng IT, ang sensors ay infrared. Kaya nadedetect nito ang init ng katawan at ang paggalaw. Pero ang lalaking ito, wala siyang init. Wala rin siyang galaw. "Excuse me sir, kanina pa po ba kayo dito?" Tanong ko. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa tahimik na floor. Ngunit ni hindi man lang siya lumingon.
ni hindi rin ito nagtatype. Nakatingin lang siya sa screen. Kaya lumapit pa ako ng kaunti. Pero biglang humampas ang isang napakalamig na simoy ng hangin. Kahit nasarado naman ang lahat ng bintana. Biglang nag-flicker ang monitor. At sa isang iglap, namatay ang computer. At kasabay nito ay ang pagkawala rin ng lalaki. Sa sobrang takot ko nga ay hindi na ako tumuloy sa bay number 4. Dumiretso na ako sa training room kung saan nandoon ang trainer naming si Sir Mike at ang ilang senior IT. Buong umaga nga akong lutang dahil sa nakita ko. Nagkakamali ako sa pagtatype ng passwords at 3 beses kong natapon ang kape ko. At napansin nga ito ni Sir Mike. Kaya noong lunch break, niyaya niya akong lumabas sa smoking area sa baba. "Adrian, kanina ka pa parang balisa. Ano bang problema?" Tanong niya habang nagsisindi ng sigarilyo. Ikinuwento ko kay Sir Mike ang lahat. Ang elevator, ang elephant pants, at ang workstation sa bay number 4. Habang nagsasalita ako, napansin ko ang unti-unting pagbabago ng kulay ng mukha ni Sir Mike. Mula sa pagiging relax, naging seryoso ito at tila naging maputla siya. "Elephant pants?" tanong niya. "At makapal na salamin?" "Opo sir, mukhang tito na galing lang sa bakasyon." Huminga ng malalim sa Sir Mike. "Adrian, bago ka pa nalipat dito, may isang IT specialist kami rito. Si Jerry. Siya ang master of deployment. Siya ang nag-ayos ng backbone ng network dito sa 12th floor." Ikinuwento ni Sir Mike na si Jerry ay kilala sa pagiging workaholic. Dumating ang punto na 3 araw na siyang hindi umuuwi para lang matapos ang deployment ng Floor 12 bago ang deadline ng CEO. Paboritong suot ni Jerry ang elephant pants niya na yun dahil komportable daw siya kapag gumagapang sa ilalim ng mga mesa para mag-ayos ng mga cable. Patuloy ni Sir Mike. Noong nakaraang taon, madaling araw inatake siya sa puso. Natagpuan siya ng mga gwardya noong 6:00 ng umaga. Nakaupo siya sa pwesto niya doon sa Bay 4 habang nakaharap sa computer. Sabi ng medic, patay na raw siya ng mahigit 3 oras pero ang mga mata niya dilat na dilat pa rin sa monitor. Hindi ako nakontento sa kwentong yun na Sir Mike. Kaya bilang IT, kailangan ko ng proof. Nang hapon ding yon, pumunta ako sa security command center ng building. Kilala ko ang head guard doon, si Mang Bert. "Mang Bert, pwedeng patingin ng CCTV log sa elevator B kaninang 5:15 AM?" "Bakit Sir Adrian? May nawawala ba?" "May titignan lang po akong kasama ko kanina." Pinanood namin ang footage. Nakita ko ang sarili ko. Pumasok ako sa elevator sa lobby. Pero sa video, mag-isa lang ako. Pagdating sa floor number 12, lumabas ako at kinausap ang hangin sa loob ng elevator bago ito sumara. "Sir, wala ka namang kasama rito ha?" sabi ni Mang Bert na nagtataka. "Tignan niyo po yung workstation sa bay number 4, bandang 5:20 AM. Inilipat namin ang kamera sa 12th floor. Kitang-kita ang pagdaan ko. Pero nung tinignan namin ang bay number 4, madilim. Walang monitor na nakabukas at wala ring lalaking nakaupo. Pero sa footage, makikita ang sarili ko na tumigil sa tapat ng bakanting upuan.
napaatras at pagkatapos ay kumaripas ng takbo. "Sir Adrian, pakapagod lang yan," sabi ni Mang Bert. Pero napansin ko ang panginginig ng kamay niya habang hawak ang mouse. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Kaya binuksan ko ang aking laptop at nag-remote access sa server ng 12th floor. Gusto kong tignan ang log files ng workstation sa bay number 4. Sa IT, ang bawat galaw ng computer ay may log. Kung kailan binuksan, anong apps ang ginamit, anong oras pinatay. Hinalughog ko ang logs. At doon ko nakita ang isang bagay na nagpatayo ng balahibo ko ng husto. Ang workstation sa bay number 4 ay nag-login noong 5:18 a.m. User ID, Jespinoza or Jerry Espinoza. Status, active. Paano magiging active ang account ng isang taong patay na? At mas matindi pa, ang task na ginagawa ng account ay system optimization. Tinatapos ng account ang network configuration na hindi natapos ni Jerry bago siya mamatay. Biglang may nag-pop up na message sa screen ko via internal office chat from Jespinoza. Ang message, "Adrian, pakicheck naman ang port 54. Hindi ko maping." Muntik ko nang mabitawan ang laptop ko sa nabasa kong yon. Nanginginig ang mga daliri ko habang nagtatype na, "Sino to?" Walang sagot. Pero pagkalipas ng ilang segundo, nakita ko sa aking remote viewer na ang mouse sa bay number 4 ay gumagalaw ng kusa. Nagbubukas ng folders, nag-aayos ng files. Lumipas nga ang ilang mga linggo. Naging usap-usapan sa buong opisina ang ghost employee. Ang mga janitors ay ayaw nang maglinis sa 12th floor kapag gabi. Ang mga gwardya naman ay nag-iiwan ng pagkain o kape sa bay number 4 bilang alay para hindi sila gambalain. Isang gabi, napilitan akong mag-overtime dahil sa isang major server crash. 11:00 na ng gabi. Ako na lang ang tao sa IT room ng mga oras na yon. Alam kong nandoon siya. Nararamdaman ko ang presensya niya sa network. Naglakad ako patungo sa bay number 4. Hindi ako nagdala ng sulo o flashlight. Hinayaan ko ang mga sensor lights na gabayan ako. "Jerry?" Tawag ko. Pagdating ko sa tapat ng pwesto niya, bumukas ang monitor. Hindi ko na nakita ang anyo niya, pero narinig ko ang tunog ng pagtatype. Napakabilis. "Jerry, tapos na ang deployment. Okay na ang system. Pwede ka nang mag-log out." Mahinang sabi ko. Biglang huminto ang pagtype. At kasabay nito ay lumitaw sa screen ang isang notepad file. Nakasaad doon, "Kailangan matapos. Deadline bukas." "Jerry, 2026 na. Tapos na ang deadline noong isang taon pa. Pwede ka nang umuwi." Biglang namatay ang monitor. At sa huling pagkakataon, narinig ko ang boses niya. Hindi sa tenga ko, kundi parang bulong ito sa loob ng utak ko. "Salamat, Adrian. Pakideploy na lang ang huling patch." Kinabukasan, nalaman namin na ang lahat ng network issues sa 12th floor ay biglang naayos.
Ang system ay naging mas mabilis kaysa sa inaasahan. At ang patch na tinutukoy niya, ito ay ang isang code na nagsesecure sa buong firewall ng kumpanya. Isang bagay na kahit kaming mga buhay ay nahihirapang gawin. Hindi ko na muling nakita si Jerry. Ang elevator B ay naging normal na muli. Ang bay number 4 ay inupuan na ng isang bagong empleyado na walang kaalam-alam sa kasaysayan ng pwestong yon. Pero minsan, kapag dumarating ako ng maaga at tumatahimik ang buong floor, napapatingin pa rin ako sa sulok ng elevator. Napapatingin ako sa mga sensor lights na kung minsan ay bumubukas kahit wala namang dumadaan. Sa Makati, sa likod ng mga makikinang na salamin ay matatayog na gusali. Marami pang Jerry. Marami pang empleyado na ibinigay ang buhay sa trabaho. At hanggang ngayon ay hindi pa rin marunong mag-log out. Kaya kung ikaw ay nasa opisina ngayon at mag-isa ka lang, pakinggan mong mabuti ang tunog ng keyboard sa kabilang cubicle. Baka hindi lang ikaw ang nag-overtime. Ako sa Adrian at ito ang kwento ng ghost employee ng floor number 12. Mag-iingat kayo sa pag-uwi dahil ang trabaho natatapos yan. Pero ang mga kwentong tulad nito, mananatiling active sa system habang buhay. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay nag-enjoy at kinilabutan din kayo. Ito ang Amangilaw Tales. Maraming salamat at hanggang sa muli.